Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Alalahanin at ipagdiwang ipagpasalamat natin sa Diyos ang pag-aalay ng buhay ni San Maximilian Kolbe. Hilingin natin ang kanyang panalangin at matutunawa tayo sa kanyang halimbawa. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin. Iadya tayo ng Panginoon sa malakas na lindol. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kasama natin ngayon sa pagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong manaig sa mga pahirap ang martir na si San Maximiliano. Ipagkaloob mong kaming nagdiriwang ngayon ng kanyang tagumpay ay makapanatiling di natitinag ng mga kumakalaban, pakundangan sa iyong pagkupkop sa amin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ilalapat ko sa iyo ang parusang angkop sa pagsira mo sa tipan at pangako. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Kung magkagayon, maaalala mo noong ikaw ay bata pa at mapapahiya ka sa sarili mo kapag nakasama mo na ang mga kapatid mong nakababata at nakatatanda sa iyo. Sila'y isasama ko sa iyo, bagaman hindi talagang kabilang sa tipan ko sa iyo. Gagawin ko nga ang aking pakikipagtipan sa iyo. Sa gayoy, makikilala mong ako ang Panginoon. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang puon ng lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa puon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalay ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa? Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kautusan, kasulatan sa paghihiwalay, bago hiwalayan yon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalo niya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing yan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba, dahil sa kagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila, mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikaunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po ang pangarap ninyo? Yan din po kaya ang pangarap ng Diyos para sa inyo? Simula pa ng bata tayo, tinuruan na tayo kung paano mangarap. Mahiwatigan natin yan sa laging tinatanong sa atin nung bata tayo. Ano ang gusto mong maging? Sa paglipas ng panahon, pupwedeng yan ay mas umigting o pupwedeng yung pangarap o gusto na yan ay mabago din. Depende sa mga kinoconsider natin, depende sa mga nakaka-impluensya sa atin. Ay hindi naman din po masama. Basta ang mahalaga, masigurado natin na ang pinangarap natin at tinatahak natin ay pangarap din ng Diyos para sa atin. Because you see, bago pa man tayo mangarap kahit nung tayo bata pa, bago pa man natin ma-realize yung mga talents natin, yung mga kakayanan natin, at yung mga limitasyon din natin, bago pa man din tayo magplano para sa buhay natin, kilala na tayo ng Diyos. Alam niya kung ano ang dapat na maging tayo. May plano na siya para sa atin. Bakit nga siyang may likha sa atin, siya din ang nagbigay ng kakayanan sa atin. Maliwanag pong sinasabi yan ng Salmo 139 verse 13. Sabi doon, kilala niyo ako, meaning God. You know me. Kayo ang may likha sa akin. Kayo ang humugi sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Kaya wala talagang ibang nakakilala sa atin kundi ang Panginoon natin. In fact, mas kilala tayo ng Diyos kesa kilala natin ang ating sarili. Kaya siya rin talaga ang nakakaalam ng makabubuti para sa atin. Yan po ang isa sa ma-extract natin sa sinabi ng Panginoon dito sa Ebanghelyo na hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing yan, kundi yun lamang pinagkalooban ng Diyos. Ito ay bilang tugon ng Panginoon sa kaniyang mga disipulo na nag-react hinggil sa di umano'y mabigat na tingin nilang demand ng pag-aasawa. Dito'y sinasabi ng ating Panginoon na di naman talaga lahat para sa pag-aasawa. Hindi porke ginugusto ng tao ay pwede na sa kanya. Halimbawa, gusto ko mag-asawa. Hindi porke gusto ng tao ay talagang nakaplano na siya para sa Diyos. Sa plano ng Diyos na para sa pag-aasawa. Kung papaanong hindi porke gustuhin ng tao, gusto niya magpare, gusto niya magmadre, o anumang mga propesyon, ay talagang yun na ang kalooban para sa kanya ng Panginoon. Kaya lagi ko pong sinasabi, kapag nagbe-bless ako ng mga estudyante,
Panginoon, matupad nawa hindi lamang ang pangarap nila, kundi ang pangarap mo para sa kanila. Dahil lahat tayo may pangarap para sa atin, para sa pamilya natin. Pero higit pa dito, ang dapat na matupad ay ang pangarap ng Diyos para sa atin. Dahil siguradong yun ang makabubuti para sa atin. Ang bukasyon po kasi sa pag-aasawa, sa pagpapare, sa pagmamadre, sa pagiging habang buhay na dalaga o binata, yan ay pagtawag eh. Sa palagi ko, ganun din ang ibang mga propesyon. Sapagkat ang bawat propesyon ay may natatanging misyon. At walang ibang tumatawag sa atin, kundi ang Panginoon natin. Siya ang siyang nagtatakda kasi rin ng misyon natin. At siyang may pinakakarapatan at siyang may pinakanalalaman dahil siya nga ang nagbigay sa atin ng mga talento, kakayanan para magawa natin yung misyon natin na inaasahan naman din niya sa atin. Pero mahirapan po tayong malaman ito kung hindi tayo laging magpapakabuting tao at makikinig, makikipag-usap sa Diyos. Sapagkat ang magiging ibig sabihin nun ay mas papakinggan natin, mas kakausapin natin, mas tatanggapin natin ang sinasabi ng mundo and words ng demonyo sa atin na walang ibang plano kundi ang iligaw tayo. Dahil alam ng demonyo na masasaktan ng Diyos kapag hindi natupad ang kanyang magandang plano para sa ating lahat. Katulad ng minsang nasabi ko, kayong mga magulang, hindi ba ang pinakamasakit na pwedeng niyong maranasan ay kapag hindi natupad ang plano niyo para sa inyong anak? Kaya nga ang araw ay ginagawa niyong gabi, ang gabi ay ginagawa niyong araw para matupad ang maganda niyong plano para sa inyong anak, para makapagtapos ito ng pag-aaral, para lumaki itong mabuting tao, para lumaki itong may pananagutan, may paninindigan, may respeto, may paggalang. Pag hindi nangyari yon, isa man sa plano ninyo para sa anak ninyo na mabuti, di ba? Yun ang ikinasasakit ng loob ninyo sapagkat bilang magulang alam nyo na yung plano nyo yun ang kailangan at pinakamakatutulong sa anak nyo. Abay, lalong-lalo na ang Diyos na dakila nating magulang, masasaktan siya kapag hindi natupad ang kanyang plano para sa atin. Therefore, yun din ang target naman ng demonyo upang ang Diyos ay masaktan. Yun ang kanyang gagawin, ang iligaw tayo upang hindi matupad ang magandang plano ng Diyos para sa atin. This will explain why maraming tao ang di alam kung anong gagawin sa buhay nila. This will explain why may mga tao ngayong successful pero hindi kasi hindi ibig sabihin successful ka ay napunta ka talaga sa dapat mong kalagayan ayon sa plano ng Diyos. Hindi ibig sabihin successful ka ay successful ka na rin sa mata ng Diyos. Hindi ibig sabihin successful ka ay ginagawa mo ang dapat mong gawin ayon sa kalooban ng Diyos na siyang mas makapagpapasaya sa iyo. This will explain why maraming taong naiinggit sa iba, ang pilit na pinukumpara ang kanilang sarili sa iba. This will explain why may mga taong mababa ang tingin sa sarili na hindi mangyayari. Kung maniniwala lang talaga tayo na hindi pwedeng magkamali ang Diyos sa paglikha sa atin, na meron siyang magandang plano para sa atin, hindi mangyayari ang kanyang mga problema at suliranin. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang, sapagkat ang tunay na tagumpay ay yung mangyari, ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yun kasi ang tunay na makapagpapasaya sa atin ay magbibigay ng kahulugan sa buhay natin. Hindi po kasi sapat na magsikap lang tayo para tayo tunay na maging tagumpay. Yung hindi lamang po successful kundi fulfilled din sa buhay. Hindi sapat na magsikap lang tayo. Kinakailangan naka-align sa kalooban ng Diyos ang ating buhay. Hindi magta-thrive ang isda sa lupa kahit anong effort niya. Kung paano hindi magta-thrive ang ibon sa tubig kahit anong effort niya. Bakit? Sapagkat hindi yun ang dapat nilang kalagyan. Hindi yun ang plano ng Diyos para sa kanila. So ganun din ang buhay natin. Will always be like fish out of water kung hindi natin sinusunod at ginagawa ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sana lagi tayong magpakabuti, lagi tayong manalangin, lagi nating kausapin ng Diyos upang hindi tayo malika. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. San Maximilian Kolbe, kahit na nasa mahirap na sitwasyon, masaya siya, fulfilled siya, sapagkat yun ang plano para sa kanya ng Panginoon. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Alam kong may magagawa ang Diyos. Diyos. Alam kong may
Makapangyarihan siya. ang Kung Diyos. ako'y magtatapat, Ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang kalagayan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo akong maunawaan na mayroon kang plano para sa akin, na hindi ko dapat ipilit ang plano ko kung alam ko na hindi ito ang kalooban mo para sa buhay ko. Yun din po sana ang maisip ng mga pinagdarasal namin na naliligaw ng landas. Hindi nagpapakatino, hindi nag-aaral ng mabuti, hindi binibigay yung best nila, ipinagpapalit ang pamilya o ang mga taong mahalaga sa kanila sa mga bagay, kahit na sa mga relasyon na walang kwenta, makita nawa nila na hindi yun ang ikasisiya ng buhay nila. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi tayo aksidente. Merong definite plan ng Diyos para sa atin. Hallelujah! Sitwasyon na dapat nating kalagyan, pamilya na dapat nating kabilangan, tao, kaibigan na dapat nating samahan. Siguraduhin natin na matutupad yan upang masabi rin natin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat walang ibang pinakamagandang pwedeng mangyari sa atin kundi yung matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Maaring mahirap, maaring sakit, pero yan ang talagang makabubuti. Lahat naman ng pamilya nagkakaproblema. Lahat naman ng relasyon nagkakaproblema. At hindi ibig sabihin may problema ay hindi na tayo para sa isa't isa. Basta't laging mangibabaw ang pagmamahalan, pagkapatawad at pag-ibigayan. At basta't nakasisigurado tayo na ito, iyon ang kalooban ng Panginoon. We will never go wrong. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara Kapara sa noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amin. Pag-aalay. Salamat po sa inyong tulong para sa patuloy nating mga tinutulungan at pinapagawang chapels. Thank you. Panginoon, itong aking alay sa'yo, ibibigay
Manalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa ngayong iyong martir na si San Maximilian ay ginugunita upang maging kasaya-saya sa iyo ang paghahain ito katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Maximilian Kolbe ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit na siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kadog na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilala ngayong maon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay isang mahal na birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa Iniling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amin. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayo sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso.
Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. May muling magbayad ng pagmamahal. Ang kanina sa iyo'y tanging handog ng Diyos. Sapagkat ika'y saan ang pag-ibig na sa Kanya'y bumubuhay. Ang lahat ng biyaya sa Kanya'y iyong pinangang, ay malayang ibagi sa isa't isa, sapagkat ika'y saan ang pag-ibig ng Panginoon. Sapagkat ika'y saan ang pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pagkikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Maximilian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Bira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayo matulungan. Salamat po sa pagmamahal niyo sa ating inang simbahan. Salamat po sa tiwala na ibinibigay niyo sa amin at sa akin. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord. Here's the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord,
and hearts as one stay fed at last I lay